Hi guys! Siyempre ngayon tuturuan ko kayo ng panibagong pagluto ng mga isda. Hindi lang palaging paksi, prito, or whatever, sinigang. So ayan, bumili tayo ng pampano fish. Ito yung gagamitin natin ngayong isda. Ang pampano fish is napakataba at fresh. So ayan, kailangan lang natin ng leek radish, onion, and sili. Ayan. Hihiwain ko ang mga ganyan. Papakita ko kung paano hiniwa. So mabilis lang ito guys. Ayan. Mabilis ang paghiwa para sa mabilis ang pagluluto. So, kung ay nababagot or lagi lang paksiw ang inyong ulam, masarap ang paksiw, ang prito. Pero, syempre, itry natin ang gorim, ang Korean gorim, galchi jorim. Ayan. Ang Korean name po ng isda na pagluluto na ito ay galchi jorim na pinaghalo-halo. Ayan. Ito na po ang isura. Ayan. Yung hinahati-hati natin mga radish, ilalagay muna natin sa ating pot. Ayan. Ayusin natin ang ating isdang napakalinis guys. Tanggalin nyo lahat guys, pati yung mga dugo-dugo niyan guys ha. Paglilinis dapat safe tayo laging malinis ang ating pagluluto. So ayan, hele-helera mo lang siya ng ganyan. Siyempre mauna yung mga radish. Yun po yung makakapagtamis at saka matamis yung pagkakasabaw nito pagka ginamitan mo ng Korean radish. Korean radish ang ano ito, perfect po talaga dito kasi yun ang lasa na. So nakikita niyo, hindi ko alam kung paano ko ayusin ang aking isda dyan. Nahihirapan ako sa aking camera. Pagbigyan nyo na guys. Ayan. Ayan, at natapos ko na yung paghihilera. So gagawa tayo ng sauce. Ayan. Garlic. Ayan, minced garlic. Ayan, chili pepper, chili powder, pepper, ayan, chili powder po, any kind, ayan, meron po tayong sauce, yung light soy sauce po gagamitin natin para sa soup, kasi sira po ay meron para sa soup, light lang po yan, ayan, kailangan natin black pepper, so kanina, akala ko black pepper na yun, halo-haloin mo siya, then lalagyan natin siya ng water, ayan, kailangan ma-water siya guys, kasi kailangan siya, yan nga tatawagin natin, braised soup, ayan, soup, magiging soup niya. Ang galchi chorim ay iba-iba yung flavor na malalasahan mo dito. Meron siyang hot, spicy, and then sweet, and then sour. Mga talaga masarap siya guys. So ayan, papalambutin natin yan guys. Ilalagay natin guys, ang ilalagay natin guys ang onion. Ayan, nakita nyo ang onion. Ayan, hilera natin. Ayan, kailangan natin ng onion. Ang onion is napaka-aroma niya, napakasarap niyan. Kailangan po talaga ng onion guys. Ayan, at saka ilagay na natin, ibuhos na natin ang ating sauce. Ayan po ang sauce natin guys. Ayan, ang sauce na yan ay ihalo-halo na natin dyan. Dyan natin siya papakuluan ang fish na yan. Ang pamplino. Ayan, lagyan natin ng tubig. Ayan, para marami-rami. Ayan, tubig. Ayan. And then, buksan na natin ang ating fire. In a medium fire lang siya. Huwag nating sa mataas kasi pag malakas ang natin, masusunog yung ilalim yung radish niya. So, banayad lang. Sabi nga is, pag banayad lang ating paggawa, guys. Ayan, banayad lang para manuot yung lasa. Tatakpan mo din siya, syempre, para yung init niya at saka yung niya doon. So, yung aroma niya, lahat-lahat, hindi lalabas. Ayan, nakita niyo man, di ba? Ayan ang kanyang tsura. So, bibigyan ko lang kayo ng clue. Ayan, pag kumukulo na siya, ayan, lalagyan niyo yung mga harap-harap niya. Ayan, yan. Harap-harapan niya. Ayan, lalagyan niyo yan. Ayan. Alam niyo ba itong galchi jorim? Yan ang one of the favorite Korean dish na based on yun sa kasi ng dagat, yung parang aroma ng dagat yung sa kanila. Yung fish na ito, yung traditional fish na ginagawa nila, pinapakuluan nila sa napakasarap na radish nila. Kaya ang lasa niya is manamis-namis na manghanghang na pagka-sour siya, pagka-sweet and spicy. Lahat-lahat na. Tsaka napaka-healthy niya kasi alam nyo lahat ng mga spicy daw is fight against cancer siya guys. Ayan, yung radish niya, lalambot siya. Napakasarap talaga ng radish niya guys. Alam nyo ba yung radish niyan? Pagkaluto niyan guys, kumukulo-kulo. Imagine nyo na lang yung amoy niya. At saka gagamitin yung isda dyan guys, yung mga kagaya ng espada. Pwede rin yung espada guys. Karamihan ginagawa ng espada. Yung belly. Pwede rin nilalagay mga belly. Ayan. Ang ginamit natin ngayon, pamploma. Na isda. Hindi ko lang pala niya. So, ayan ang isda na yan. Kasi fresh siya. Maganda rin siya. Perfect din siya sa ganito mga isda. Pero kamahalan lang talaga yung mga isda na ganito. So, pero masarap siya. So, iwasan natin ilagay ang mga galonggong siguro.
ang bangus, yung bangus na ano, matinik kasi yun guys, hindi yan pwede. At saka yung lasa ng milkfish, hindi siya akma dito. Yung tilapia, hindi rin siya pwede guys. Ayan, so perfect talaga yung espada at saka ito mga isda na ganito. So, yung ano, yung pwede rin siya sa mackerel. Yung mackerel guys, perfect din siya sa ganito mga isda. So, ayan, aking kumukulo-kulo-kulo na siya guys. Syempre, nilagay ko yung ano natin yan, chili, green chili, and then the leek. O yan, tatakpan mo pa rin siya guys para ano yan. O, diba? Makikita mo na siya, unti-unti na siyang kumukulo. Alam nyo ba yung amoy nito guys? Grabe guys, mapaparami ka talaga ng kanin pag ito ang kinain mo guys. Alam mo, napakasarap yan. So, ayan, pinapakita ko sa inyo na ako ang nagluluto. Nagpo-voice record lang ako kasi maingay din sa labas. Hindi pwede na yung ano yung gagamitin ko. So, ayan, pinapakita ko sa inyo, di ba? Akala nyo, para walang kawala na sabihin nyo talaga ako ang nagluluto niyan. So, ayan, yan ang mga tip ko sa inyo guys. Masarap din, mag-fish din kayo minsan. Hindi yung palagi lang na karne-karne kayo. Mag-fish din kayo kasi masustansya din yung fish sa katawan natin. Kaya dapat ugaliin natin kumain at least once a week, twice a week. So, ayan, masarap siya. Ayan, unti-untiin lang siyang ano, ganyan-ganyan pag kumukulo na siya. So, diba, nakikita nyo na ang amoy nito ay the best talaga siya sa maraming kanin. So, ayan, pinapakita ko sa inyo ang itsura niya habang ano siya guys. So, ayan guys, inaamoy ko na nagugutom na ako dyan. So, ayan, etong itsura niya guys kapag kumukulo. Lalapot kasi yung kanyang ano guys, gawa ng kanyang mga sauce. Kailangan malapot. Kailangan talagang palambutin talaga yung isda sa pamamagitan ng mga pakulo-kulo na yan. Yung radish niya sa ilalim guys, grabe. Pag kinain mo mamaya, napakalambot, napaka-juicy, napakasarap niya talaga yung lasa. Nanuot doon yung sauce na niluto dun sa radish niya yung kaya perfect talaga siya yung Golchi Jorim. Alam niyo ba yung Golchi Jorim na yan is naghahalo yung mga ano niya, ingredients niya, mouth watering po yan at favorite dish po yan na mga taong nakatira sa kanila sa malapit sa dagat kasi dito maraming isda doon sa dagat yan lagi nilang niluto at saka ito yung specialty nila guys yung mga Korean guys, kaya karamihan ng Korean guys, alam nila lutuin itong pagkain nito. Kaya I'm thankful kasi natuto rin ako magluto niyan. So, ayan, tapos na tayo guys. Ayan, magpe-plating na tayo. Ayan, kinuha na natin ang ulo. Sino ang may gustong ulo, 'di ba? Ang ulo is napakasarap, sinisip-sip pati yung utak niya. Alam niyo ba 'yon? Ayan, kaya favorite ko rin ang part of ulo. Ayan. Plating na. Syempre pag mag-plating ka na guys, lagyan mo siya ng balance. Kailangan mong ilagay din yung radish. Ayan, lalagyan mo na siya ng radish at saka yung soup niya. Kailangan yan, ihigupin mo yan. Ayan, kailangan talagang balance sa lahat ng bagay. Balance. Ayan. So, ito yung mga natira niya. So, ayan. Ito yung aking finished product ko, Pamplona fish, Golchi Jorim ng Korean dish. So, ito lang natira. Napaka-konti na lang. So, let's taste it. Kailangan makita nyo na aking titikman. So, baka akala nyo kasi hindi ko tinitikman ang luto ko. So, let's taste it na yan. Excited na akong kumain dyan. So, ayan na. Tingnan nyo na. Ayan, pinapakita ko na. So, tara, kukuha na tayo ng ating tinidor. Ayan, ang gusto ko dito ay ang unahin ko ay ang radish. Kung paano siya naluto ang radish, guys. Ayan, ang radish niya. Ayan. Tingnan na natin ang radish kung ba'y malambot. Ayaw pa talaga magpakuha nitong radish nito. Alam nyo ba yun? Kaya hirap na hirap pa ako magkuha niyan. So, ayaw ko kasi masira yung isda. Kaya inaayos. Ayos ko pa rin siya, guys. Ayan. Kailangan niya. Kaya nag-take two pa tayo dyan. Para talagang maayos ang aking pagkuha. Ayaw ko rin madumihan. Kasi, alam nyo, mahirap tanggalin ang stain. Ayan. So, ayan. Mainit-init pa siya. So, kailangan natin yan. Tasty. Ayan. So, ayan. Napaka-mouth-watering na sinasabi ko sa inyo, guys. Magluto na kayo ng simple dito, guys. Akala nyo, napakahirap. Pero, simpleng-simple lang talaga nito, guys. So, ayan. Sana magustuhan nyo ang aking luto for the day, ang tinatawag ng Golchi Jorim ng Korean. So, ang ibang klaseng pagluto ng isda, hindi na ngayon paksiw, hindi na ngayon yung prito-prito. Meron na kayong bagong dish, pwedeng pampulutan sa lahat. Thank you so much and bye-bye for now.